makapanindig, balahibo, mga sangkay na pangyayari doon po sa Europe o sa Greece, eto po, pag-usapan po natin. So magandang oras po sa lahat ng mga solid sangkay, lahat po ng ating mga kababayan na nanonood ngayon. Pag-usapan mo natin itong pandaigdigang balita, bagong update regarding po sa nagaganap sa ating planeta, ang ating pinakamamahal na planet Earth. But before we start guys, paki-subscribe po muna yung ating channel. Sa ibaba po may makikita kayong subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell and click all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, alam nyo na, i-follow nyo po ang ating Facebook page. So, very important mga sangkay na malaman po nating lahat ang kalagayan ng ating mundo. At eto nga, itong Greece ay may nararanasan mga sangkay na napakatindi. No? At marami na po ang nag-aalala sa kalagayan na ito. Ito, panoorin po natin. And a deadly storm has killed at least 12 people and caused widespread destruction across Greece, Turkey, and Bulgaria. Okay, hindi lamang Greece, kundi maging iba pang mga bansa doon sa Europe na naging dahilan mga sangkay ng pagkabahala ng mga eksperto dahil po sa mga pangyayaring ito. Lagi naman po natin na pag-uusapan yan dito mga sangkay na ang destruction ngayon sa ating planeta ay halos sabay-sabay po talaga sa iba't ibang panig ng ating mundo. One of the worst hit areas is the Greek port city of Volos. Our correspondent Sofia Kliftaki met some of the residents struggling to cope. Weeks after wildfires raged all across the Mediterranean, the Balkans are being battered by a savage storm. Grabe, no? Pagkatapos po ng matinding sunog sa kagubatan, eto naman po ang bumungad sa kanila ngayon. Isang matinding pagbaha. In the Greek city of Volos, residents have been without running water and electricity for days. Guys, wala po yan hindi po yan sa Pilipinas. Sa Greece po yan. Pero tingnan po natin ang nangyayari. The water level of the river Krafsidnas, which runs through Volos, has risen by 3 meters. Grabe, oh. Shops remain closed as the owners try to assess the cost of the deluge. Vasiliki Farmakis has run her business for 37 years. I believe in a few days we might see whole villages disappear from the map. You know what this means? In one word, catastrophe. Grabe. Yun po ang pagkakadescribe niya sa nangyayari sa kanila. Remember guys, hindi lamang po yan sa Europe nagaganap. Kahit po dito sa Asia at iba pa ang mga bansa, mga sangkay, nangyayari po itong destruction sa ating planeta. It hurts me. It really does. At the foot of Mount Pelion, this road bears testament to the water's force. Tingnan nyo, mga sangkay, natapyasan. Tandaan natin, Europe po yan. Kaya nga mga sangkay, marami po sa mga taga-roon sa kanila, nagugulat po sa nagaganap. Dahil nga po, kumbaga, first time nila na nararanasan ngayon yung mga pagbaha. Lalong-lalo na po itong wildfires na tumitindi po ng tumitindi. As I'm standing here, people, the residents of Volos come here to see the catastrophe, to see the damage that has been caused by the huge strength of the waters that have been carried down from Mount Pelion. It's really unbelievable, and it's so different to see it on pictures and to be here and see it with your own eyes. Back in the city center, people are queuing in front of the supermarket to buy drinking water. Grabe, no? Kala nyo sa Pilipinas lang yan nangyayari. Oh. Maging sa ibang bansa, mga sangkay. Pila na rin po para lang makakuha ng mga supply, pagkain o tubig. But the queue is even bigger in front of the city hall, where water bottles are being distributed for free. In moments, I feel I need to cry. Mag-aakala mga sangkay na yung Europe magiging ganyan ngayon, no? Noon parang imposible po yan, pero
nagaganap na. Remember guys, again and again, ito po ay nakasulat sa salita ng Diyos. Kaya naman mga sangkay, mas lalo po natin pagsikapan na mas mapalapit po tayo sa ating Panginoon o ma-build up po natin yung relationship kay Lord. Kasi kung hindi, mga sangkay, nako, mas delikado na habang may distraction na nagaganap sa ating mundo, malayong-malayo din ang puso mo sa Diyos. People, it's losing houses, business, but right now we're looking only to be next to them, to help them. It's a lot of water. I hope God help Volos to stop rain, because like you see, now still rain again. Grabe, wala pong humpay ang pag-ulan sa kanila. So noong mga nakaraang araw, walang humpay yung sunog sa kagubatan. Ngayon naman, wala pong humpay na pag-ulan. Ano na ang nangyayari sa ating mundo, mga sangkay? Storm Daniel is gradually easing, but for now, the only thing the residents of Volos can do is wait for the winds to subside. That report by Sofia Kliftaki, who joins us now from Athens. Sofia, what's the latest? Nicole, as you can see in Athens, it's not raining right now, but it's very, very windy, as you probably can hear, very strong winds. And the situation in Volos, but in general in central Greece, doesn't look good, especially in the cities of Larissa, in the cities of Karditsa and Trikala. Whole houses were covered. Okay rin yung ganito, mga sangkay, no? Nakikita po natin kung ano po ang nagaganap sa iba't ibang mga bansa. Yung pag binabalita po natin yung mga nangyayari. Like for example, ito po, doon sa Europe. You could just see the roofs. People try to get rescue by literally climbing on their roofs. And also throughout the night, the fire forces were operating. When we left Volos yesterday night, we saw the fire forces getting ready by taking out the boat to go and rescue those who were trapped in the houses, and where the boats cannot reach the houses, helicopters are operating. Buti nga may mga rescuers sa kanila na helicopter, no? Dito sa Pilipinas kasi, bangka talaga eh. Yun yung pang rescue natin. Hindi ko alam kung mayroong mga helicopter eh. Hindi pa ako nakakita. Pero siguro, baka mayroon pagka mas malala na. So, ito po ang nangyayari ngayon sa ating planeta na dapat po natin tandaan na itong lahat ng ito nagaganap base po sa nakasulat sa Biblia. Kaya nga sabi ko, mangmang na lang siguro ang hindi makakaintindi kung bakit ito nangyayari ngayon sa ating panahon. Diba? Kaya nga dapat pag-igihan po natin hanggat may pagkakataon, maglingkod po tayo kay Lord. Kasi hindi na po natin mahulaan ang panahon. Mismo mga sangkaya, mismo mga eksperto, nagugulat na po sa nangyayari ngayon. Ang tangi lamang po nilang masasabi, mga sangkay, dahil sa climate change, global warming, nangyayari ito. So yun na lamang po yung term. But deep inside, nagugulat po sila sa mga nangyayari. Dahil hindi naman po nila ito nararanasan noon. Sabi pa nga po nila, mga sangkay, mas matindi pa po ito sa kanilang mga iniisip noon. Yung mga pangyayari, mga sangkay na malala. At talagang ito yung moment o ito yung time na mas lalo po tayong mapalapit kay Lord. Sa kabila po ng mga nangyayaring ito, dapat pag-igihan po natin yung ating relationship sa ating Panginoon. Hindi yung habang lugi kayo dito, mga sangkay. Lugi po yung dito, yung mga walang Diyos sa buhay. Habang nangyayari ito, tapos wala kang Panginoon saan ka tatakbo? Sa sarili mo, sa pera mo. Tandaan natin, mga sangkay, kapag disaster na po, kapag kalamidad na po ang nangyayari, walang nagagawa ang pera, inaanod lamang po yan. At alam nyo mga sangkay, kapag nawala na po yung buhay natin, ang pera po walang silbi. Pero kapag may Diyos ka, kahit mawala po tayo sa mundong ibabaw at bumalik po yung katawan natin sa lupa, ang future natin ay maganda sa kamay ng ating Panginoon. Tandaan nyo mga sangkay, hindi po lahat mapupunta sa langit.
yung mga tao lamang na sumusunod sa kalooban niya. So, eto mga sangga, ito ay naway magbigay paalala po sa ating lahat na itong mga nangyayari ngayon sa ating planeta ay hindi na po talaga nakakatuwa. Hindi na po normal ang mga nangyayari. At ang masasabi lamang po natin, mga sangkay, lahat ng ito ay nakasulat po sa Biblia. And I hope na lahat po tayo ay maging handa sa mga paparating pang mga panahon. Dahil hindi po sinabi ng Biblia na habang tumatagal ang panahon ay magiging maayos ang ating mundo. Bagkos mga sangkay, kung pag-aaralan po natin, habang tumatagal ang panahon, pasira ng pasira at palala ng palala ang sitwasyon ng tao at ng mundo. So ano po ang inyong komento? Just comment down below. And now guys, I invite you to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po yun sa YouTube at kapag nakita nyo na click the subscribe, click the bell and click all. So ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.